faithful God. You are in this place. Dear Holy Spirit, have your way. Have your way, Lord. We speak life today, Lord Jesus. And we thank you, Lord God, that today, Lord God, there's freedom in this place. There's freedom in this place because you are here, Lord. You are here. And today, change lives, we declare, in the name of Jesus. Lord, we worship you. We honor you. We give you all the glory, Lord. All the honor, Lord God. We welcome your word today. We welcome your touch today. In the name of Jesus, we pray. Amen. Amen. Come on. Let's give Jesus praise. Come on. Hallelujah. Hallelujah. Pwede mo bang sabihin sa katabi mo, wala na talagang makapaghihiwalay sa atin. Walang-wala na. You may all be seated. Hallelujah. God is so good. Amen? At congratulations dahil ang kasama mo or nakikita mo yung katabi mo ngayon. Tama ba? Dahil walang nakapigil sa kanya, kahit ang lakas ng hangin, kahit bumabagyo na sa paligid, ikaw ay pinili mo pa rin mas umattend dito. Tama ba? Because this is your church and your home. Pag nandito ka, parang nasa bahay ka rin. Tama ba? Tama. Okay, pwede ba natin ulit palakpakan ng Panginoon? Okay. My name is Ate Dang para po sa mga hindi pa po nakakilala sa akin. Ako po ay parte ng 12 po ni Pastor Aline. And ako po ang naatasan na mag-share po sa inyo sa umagang ito. Last month, we talked about crossing over. Tama ba? Natutunan natin na kahit napaka-challenging tumawid, kailangan pa rin natin tumawid. Tama? And this month, we've been talking about inseparable. Meaning, sa Tagalog, walang makapaghihiwalay. Tama ba? And I realize, sa buhay natin, no, sa ating pagtawid o sa pag-crossover natin, mas masarap na meron kang kasama. Tama ba? Mas masarap na meron kang kasama. Mas masarap tumawid na merong tao o merong mga taong hindi humihiwalay sa'yo. Merong mga taong hindi naiiwan. Merong mga taong hindi nagpapaiwan. Tignan mo nga yung katabi mo. Naiiwan ba yan o nagpapaiwan? O yung taong yan, o yung katabi mong yan, umaarangkada talaga. Tingnan mo, parang tingin na, yeah! Pero hindi naman kayo nakatingin. Yeah! Ganyan lang kayo ng ganon. Pero totoo, no? We believe, yung katabi mo, alam ko, kahit sino pa man yan, maging sino man yung taong yan, yan ay umaarangkada para kay Lord. Amen? Masarap talaga merong kasama. Dahil ngayon, idedeklara natin talaga sa oras na ito nang wala na talagang makakapaghiwalay sa atin. Hindi ako hihiwalay. Sabihin mo nga, hindi ako hihiwalay. Okay, inseparable means always together. Diba? Always together, laging magkasama. Ayaw maghiwalay, ayaw maglaro, ayaw maglayo. Ibig sabihin, close kayo. Tama ba? Pag sinabi mong close, kapag close, definitely matibay. Tingnan mo ulit yung katabi mo. Kailangan tignan mo lagi yan eh. Kasi pag nawala yan ako, okay, dapat, kapag close mo siya, masaya siyang kasama. Tama ba? Masaya bang kasama yan? Ang saya. Ang saya nyo nga. Okay, ang saya nga. Relationship, okay, is very important for all of us to become inseparable. Natutunan natin nung unang linggo kay Mother Tess, no, na ang relasyon ay napaka-importante. A bad relationship with anyone
will cause us to be separated. Ang hirap kaya nun. Pag bad ang relationship mo sa iba, parang lagi kang separated. Marami kang kaaway. Ang hirap nun. But a good relationship can be for a lifetime. Tama ba? It can be for a lifetime. So, it's very important na ang relasyon natin ay hindi lang natin pinapabayaan. Hindi lang yung nasisira siya na wala kang ginagawa, na hindi mo siya pinaglalaban. Dahil importante ang relasyon mo. Ano daw yun? Relasyon mo sa kabiyak, bilang ako may kasawa. Importante yon, yung relasyon mo sa kabiyak mo, sa kapamilya mo, sa kaibigan mo, at sa mga kapatiran mo. Ang bawat isa sa atin ay tawag dito, kapatiran. Alam mo ba yon? Tama po ba? Kapatiran. Kasi alam ko sa iglesia tawag kapatid. Pero tayo, kapatiran. Okay? Kapatiran. Very important yon. Di dapat nating hayaang masira. Dahil ang matibay na relasyon ay susi ng pagsasamahang walang hanggan. Kaya nga sa ating lahat, no, totoo na may forever. Totoo na pwedeng hindi tayo mapaghihiwalay. Totoo po yun. And last week, devotion. We talk about devotion. And devotion is important for all of us to become inseparable. Why? Ang devotion daw, or devotion means you are committed, you are connected, and you are consistent. If you're not connected, if you are not devoted to the Lord, and if you're not connected to others, madali kang matangay, madali kang mahiwalay. Tama ba? Kaya dapat tayo, dahil tayo ay connected, dahil tayo ay committed, dapat consistent din tayo na ipa-feel natin na you care for that person. Tingnan mo ulit yung katabi mo. Maging consistent ka. Special na tao ba yung katabi mo? Special ba? They are special people. So you commit yourself to them, stay connected, and be consistent in letting them feel na love sila, na mahal mo sila. Kaya nga masarap katabi yung merong kang talagang pag-ibig. Tama ba? Yung katabi mo, gusto mo lagi, no, na talagang minamahal mo. Or lahat naman tayo dito nagmamahalan. Tama ba? Tama ba? Today, I will share to you what each one of us can actually get when we are not separated. When we become inseparable, actually maraming benefits pag di ka nakahiwalay. Tama ba? Maraming benepisyo pag hindi ka nakahiwalay. Unang-una, pag meron kang inseparable family, walang duda, may karamay ka. Walang duda, may magbibigay ng lakas ng loob mo. Tama ba? Walang duda yon. Pag may pamilya ka, walang kaduda-duda. Pag may inseparable friends ka, wala ring duda. Paliligayahin ka niyan. Kahit may problema ka, talagang papasayahin ka niyan. Masarap pag may inseparable friends, meron kang katawanan, kausap, at higit sa lahat, kasama mo sa galaan. Tama ba? Masarap kasama ang mga friends sa galaan. Pag may inseparable disciples ka, naku naman, napakagaan talaga sa buhay. Na meron ka wala ding duda na fulfilled ka. Dahil bakit? Lagi kang nai-inspire sa mga napagbabago na dumarating sa buhay nila. Tama ba? Pag may mga disipulo ka, nai-inspire ka na, pang klase, nagbago na yung buhay niya. Nakaka-inspire yon. Pag may inseparable na pastors ka, na mga leaders ka, wala ding duda. Malakas ka. Tama ba? Meron nagbibigay sa'yo or nagpapalakas ng loob sa'yo. At higit sa lahat, meron nagpapahalaga sa'yo. Talagang minamahal ka ng todo-todo. Pag may inseparable church ka, salamat, babe! Woo! Pag may inseparable church ka, hindi lang tayo dito, kaya nga lagi tayong nire-remind dito, no? Hindi lang ito church, pero this is your ang sarap. Because this is not really your church, not just your church, but this is your home. Lagi tayong nire-remind na, hey,
kapatid. Na tayo na every time na magsasalita si pastor dito, nakaabang talaga tayo na this is your church, your home. Kasi feel na feel talaga natin. At lastly, pag may inseparable God ka, ibang klase, may promotion ka. Tama ba? Sa totoo lang, wala namang ibang source ng promotion talaga kundi sa Kanya lang. Kaya pag may inseparable God ka, sabi mo sa katabi mo, mapopromote ka. Mapopromote ka. Okay, sabi sa Psalm 75, 6-7, for promotion comes neither from the east nor from the west, nor from the south, but God is the source of promotion. He is the judge. He put down one and set up another. Talking about promotion, nakaka-excite yan. Nakaka-excite na nagkakaroon ng increase, nagkakaroon ng level up. Tama ba? Kaya nga sabi ko kanina, alam ko ang katabi mo umaarangkada yan, hindi yan nagpapaiwan. Kasi napopromote yan eh. Tama ba? Dati, nakikinig lang siya. Ngayon, cell leader na siya. Diba? Ang sarap na promotion na dati, wala ka namang jowa. Nagka-jowa ka na. Dahil, naghintay ka ng tamang panahon. Diba? Pagkatapos sa pagkakaroon ng boyfriend, ano susunod? Asawa, promoted ka na. Yeah, mapopromote na si Kuya Francis. Malapit na sa kanyang pagpapakasal. Okay, the key to being promoted is to really stay connected with God. There's no other way. Build a close relationship with Him and walk with Him. People who remain connected will be promoted. Kaya ikaw, pag connected ka sa Kanya, walang duda, promoted ka. Amen? Pwede ba nating palakpakan ng Panginoon? Ang tanong ulit, sa katabi mo, hihiwalay pa ba yan? Hindi naman. Sabi na, hindi naman. Sabi ko, hindi na tayo hihiwalay. Okay, I have 4 points na iiwan sa ating lahat sa umagang ito. Okay, so we will choose to stay and never be separated. Number 1, ang hindi humihiwalay, may gumagabay. Pag hindi ka humiwalay, meron talagang gumagabay sa iyo. Tama ba? Sabi sa Psalm 119, verse 105, your word is a lamp to my feet and a light to my path. The word of the Lord is our guide. Our God is our guide. Ang ating patnubay, ang ating gabay. Sa totoo lang, sa Kanya naman talaga galing ang buhay. So alam na alam niya kung anong mangyayari sa buhay mo. Wala nang iba pa. He is the source of everything. At siya ang the best na guide na pwede nating maging guide, na pwedeng mag-lead sa atin. Meron ngang isang verse din sa Bible, gusto ko lang basahin po sa Proverbs 6:21-22. Sabi doon, my son, keep your father's commands and do not forsake your mother's teaching. Bind them always on your heart. Fasten them around your neck. And when you walk, they will guide you. When you sleep, they will watch over you. When you awake, they will speak to you. Ang salita ng Panginoon, ang siyang tunay nating gabay. Ang tunay nating patnubay. Don't miss reading, meditating the words of the Lord. Don't you ever miss your time worshiping the Lord in your quiet time. Don't you ever miss your very me time with the Lord. Dahil sa totoo lang, siya naman talaga ang pinaka-source ng lahat. Siya ang tunay na gagabay sa bawat isa sa atin. Kaya nga sabi sa Bible din, sabi doon, fix your eyes on Jesus, the author and perfecter of our faith. Why? Kasi alam ng Panginoon na sa paligid natin maraming distraction. Alam ng Panginoon na may kahinaan. Hindi perpekto ang tao. Merong mga pangyayari sa buhay. But sabi ng Lord, hey, you focus on me. Just focus on me. Fix your eyes on me. At
ako ang bahala sa'yo. Hindi ka mapapahamak. Meron kaming natutunan sa mentoring. At totoo yun, no? Sa mentoring na kinuwento ni Pastor Oriel. Noong una pa lang, na-realize ko din to, oo nga, no? Grabe talaga, noong una pa lang, in the beginning pa lang, ang naging sanhina ng pagkakapahamak ng isang tao ay yung disobedience. Yung pakikinig sa ibang gabay. Kasi nung time na yun, si Eve, di ba? Si Eve, si serpent, si Adan. Nung time na yon, sino yung pinakinggan ni Eve? Sabi ng gano'n ng serpent, hello, hindi totoo yan na mamamatay ka pag kinain mo yan. Ang totoo, magiging kagaya ka rin niya. And then, the Lord, sabi ni Pastor Oriel doon, nung time na yon, sabi niya, pag ikaw talaga nagkakasala, pag may ibang gabay o naririnig ka, alam mo na nagkakasala ka, ang unang tanong agad sa'yo ng Lord, sabi sa Genesis, pag binasa mo yon, ang unang tanong sa'yo ng Lord, where are you? Diba? Yung nagkasala ka, ikaw naman, pag tinext ka ng cell leader mo, anak, where are you? Hindi ka magre-reply. Kasi parang, asan nga ba ako? Nasa tamang lugar ba ako? Where are you? Lalo na pag Sunday, where are you? Asaan ka? Pag ikaw may ginagawa ka, gaya ni Eva at Adan, na alam nila meron silang nagawa eh. Hindi nila nasunod ang Lord. So nagtago sila. Tama ba? Nagtago sila eh. Where are you? Kahit na alam naman talaga ni Lord kung nasaan sila. Pero tinanong pa rin sila ng Panginoon, where are you? Ikaw, pag hinahanap ka ng cell leader mo, where are you? Nakakasagot ka ba agad? Pag alam mong may ginagawa ka, medyo hindi. Pero pag magsasagot ka ng mga ilang araw, pagkalipas ng ilang araw, ng 3 araw, kasi po nagkasakit po ako, may sipon po ako hindi po ako nakapag-church. Kasi po talaga, yung nanay ko po kasi, tapos ayoko na po, actually po may nagawa talaga akong kasalanan. Sabihin sa'yo ng Lord, who told you? Sabi sa salita niya, ang sasabihin niyang sinabi niya, tinanong niya ng pangalawang beses, sabi niya, who told you? May mga gabay, no? Meron tayo sa buhay natin na pag distracted ka na. Meron nang nangyayari sa'yo, nakakaiba. Naiisip mo na sa sarili mo na parang, hindi ko na, nagkasala na ako, hindi na ako pupunta, ayoko na mag-church, hindi ko na ito itutuloy. Kasi meron nang bumubulong sa yung iba. Pero sasabihin sa'yo ng Panginoon, who told you? Sino nagsabi sa'yo? Sino nagsabi sa'yo? At pangatlong tatanong niya, what have you done? Sa lahat ng pangyayari sa buhay mo, sa lahat na, nagkasala ka, sila Eva, si Adan nagkasala siya, may sinisi siya. Kasi po siya, sabi ng serpent, kainin ko daw to. Who told you? Yung serpent. What have you done? Sabi na pa, what have you done? Anong ginawa mo? Wala po. Kinain ko po, sinunod ko lang po siya. At doon na napahamak si Eva, si Adan. Nung nakinig sa ibang gabay. Totoo, no? Gusto ko pong ma-realize ng bawat isa sa atin dito na si Eva po at si Adan ay very close. Very close po sila kay Lord. Na nagkakausap po sila. Nagkakausap sila every day. Pero nung pinayagan nila na merong ibang marinig, nawala sila. Kaya ang lesson po dito, talagang hindi tayo hahanap pa ng iba pang gabay. Wala namang ibang mag-guide talaga sa atin, kundi ang Lord lang. Let's stay connected with the Lord. Let's stay connected and remain connected with Him. Tama po ba? To nourish our spirit, we need our God. We need our God. We need His words to feed our spirit. We need Him in our lives. Meron pa po, no? Kung mapapansin nyo, marami pong leaders na na-promote dahil sa pakikinig sa mga leaders nila. Ruth. One is Ruth, na she listened to Naomi, na dating kala mong wasak na ang buhay niya. Tama ba? Hindi na makakapag-asawa. Pero nung nakinig siya kay Naomi, sige anak, gawin mo to, gawin mo yan.
siya ay hindi lang na-promote, nagkaasawa siya at talagang gumanda ang buhay niya. Tama ba? Si Esther, when he listened to the instructions of Mordecai, sabi niya, gawin mo lang to anak, gawin mo lang ito. Anong nangyari kay Esther? Naging queen si Esther, na tinatawag natin Queen Esther. And si Moses, nung si Joshua, yung bibigay siya ng instruction kay Joshua, anong ginawa lang ni Joshua? Yes, makikinig lang ako. Makikinig ako sa iyo. At what happened to Joshua? Nakarating sila sa Promised Land. Why? Dahil nakinig sila sa mga tamang tao, tamang gabay. And I believe connected sila. And they remain faithful with God. Amen ba? Amen. Tayo po, no, we have models to follow. Our pastors, our leaders, our life group leaders. Let's commit ourselves to them. Don't detach. Stay with them regularly. Keep in touch with them. Dahil sila, no, I believe that kahit matanda pa yan, o bata pa yan sa'yo, na nagla-life group leader, I believe they are capable of doing great things in your life. Of course, si Lord ang nagagawa nun, pero they are capable na ikaw ma-increase yung life mo, mag-grow ang buhay mo. So stay connected sa mga leaders mo, sa life group leaders mo. Na kasi minsan, sa buhay natin, yung pain, minsan, there are times na yun talaga yung way. Yung sakit, yung parang dinudurog na yung puso mo, anak, ganito kailangan mong gawin. Ganito ang dapat mong gawin. Wag yan, wag ganyan. Layuan mo yung taong yan. I believe, pag ginawa mo yon, sinunod mo yon, ikaw ay ipopromote ng Panginoon. Ikaw ay ipopromote ng Panginoon. I have a tita na nasa US ngayon. Siya po ay naging mentor ko magmula bata. At siya po talaga yung nag-lead sa akin kay Lord Jesus Christ. And my tita, marami akong natutunan sa kanya. Ginagabayan niya, lalo na sa aking spiritual life, ginabayan niya po talaga ako. And I can say that because I stay connected with her, nagkaroon po ako ng someone na talagang gumagabay sa akin. And I believe all of us here ay may someone na gumagabay sa atin. Yung mga tinatawag nating leaders, mga life group leaders, yung mga tinatawag natin, ang ating mga pastor ay nagiging gabay natin. Tama ba? Tama ba? Maraming bagay tayong matututunan sa kanya. I have my pastors, I have my discipler here. Sa totoo lang po, I really enjoy na mini-mentor nila po ako. Yung tipong lagi kang nakasalo, naghihintay ka ng kung anong sasabihin nila, kung ano yung magiging instruction nila. I love them, I respect them, I honor them. Natutuwa ako na meron sa akin na gumagabay. At sa akin, no, every time may gagawin kami na gawin sa buhay, talagang kinoconsult namin ang aming mga mentors, ang aking pastor, ang aking discipler, sa time na kailangan namin pagdesisyonan yung mga bagay-bagay. We have pastors, we have leaders to follow, we have models to follow. Do not detach. Stay in touch with them regularly. Always remember, no, na tayo rin, we will help individuals. Tayo, tinitrain po tayo ngayon, na tulungan din yung mga ibang tao para sila ay mabago. Tayo'y nagiging gabay. So, paano tayo magiging gabay na tunay, no? Na may patnubay talaga. Dapat kumonekta tayo sa dapat kumonekta. Let's connect with God, remain with Him, and let's connect with our pastors. Dahil alam niyo po ang buhay, magiging tamang gabay, tayo ng patuloy sa mga taong kailangan ng gabay. Number 2, ang di humihiwalay, tiyak, walang sablay. Ang di humihiwalay, tiyak, walang sablay. Meron pong story sa Bible. And sino nakakilala dito kay Daniel? Daniel. Ang napakaganda ng story ni Daniel. Hindi ko na po talaga babasahin ng buo sa inyo. But in Daniel 1, verse 1 to 21, ang istorya po dito, hinahanapan siya ng butas. Why? Gusto nilang ma-disconnect si Daniel sa Lord.
na sinasamba niya, which Daniel did not allow. Paano hindi niya inalaw? Paano hindi niya inalaw na madetach siya sa Panginoon? Daniel lived differently. Ibang klase yung buhay ni Daniel. Makikita niyo doon na si Daniel ay nakatira sa isang society or sa Babylonia. Kung i-describe natin ang Babylon ay parang Las Vegas. Andun na lahat. Entertainment, sugal, babae, lahat. Lahat na nandoon. But Daniel remained pure and prayerful. He remained with God. He's inseparable with God. Hindi siya nag-disconnecta sa Panginoon. He didn't choose to live na makipagsabayan sa mga tao doon. Ang nangyari, ganito po ang nangyari. Ikukwento ko po sa inyo. Because he remained with God. Sabi dito, bibigay ko lang po yung 3 pangyayari sa kanya na nag-test sa kanya, naghihiwalay sa Panginoon, na pinatunayan niya na hindi ko gagawin ito. Hindi ako hihiwalay sa Panginoon. In verse 8, chapter 1, verse 8, sabi dito, but Daniel resolved not defile himself with the royal food and wine. Hindi niya hinayaan. Siguro, no? Lahat kumakain na ng baboy. Lahat kumakain na ng pinagbabawal. Pero sabi niya, no, subukan mo. Kakain lang ako ng gulay, ng prutas na kailangan kong kainin. Huwag mo lang ako pakainin yan. Tignan mo. And true enough, yung lahat pinakita yung mga tao, yung mga leaders na nandoon, siya lang talaga yung fresh, good-looking, and fresh. Tingnan mo nga yung katabi mo, good-looking and fresh ba yan? Wow! Okay, chapter 3. Sabi ito sa chapter 3, meron din pangyayari na parang kasi nga hinahanapan nila ng butas ni Daniel eh. Sa totoo lang, ang gusto lang naman nilang mangyari ay mag-disconnect si Daniel. Parang wala akong makitang kabutas-butas sa taong to. Naiingit siguro sila because Daniel ay, bukod sa good-looking siya, fresh na fresh siya, talagang maraming nangyayari sa kanyang promotion. And one time, nag-issue ng decree na, I'll read this, chapter 3, verse 9, they issued a decree that everyone who hears the sound of the horn, flute, lyre, pipe, and all kinds of music must bow down and worship the image of gold. And whoever does not bow down and worship the gold will be thrown into a blazing furnace. Pag hindi si Daniel, meron siyang Diyos eh. Tines siya doon sa amin, sino? Itong si Daniel, hindi yan, nakita ko yan. So nangyari, ang ginawa, nagkaroon ng decree na ang lahat, pag narinig mo yung horn, parang tutututut, lahat ng yon ay magbabow down doon sa gold. Si Daniel, at yung mga kaibigan niya, si Shadrach, Meshach, and Abednego. Tama po ba? Abednego po si Daniel po yun. Tama po? Hindi, si Meshach. Basta siya na yun. Okay. So, yung time na yung 3 sila. Sabing gano'n ng mga Jew, ng mga leaders na iba. Dahil gusto nga nilang ma-disconnect tong mga to eh. Bumagsak eh. Sabi nila, yung mga Jews na yan, hey, king, they pay no attention to you. Hey, they pay no attention to you. Look at them. Look at them. Hindi sila lumuluhod sa'yo pag merong narinig na nila yung horn o yung trumpet na pinapatugtog. They neither serve your gods nor worship the image of gold. So, si King, nagalit siya. O nga no, decree ko yun bakit hindi ako sinusunod? Di pumunta siya ngayon. Nakita niya na, sabi ni Daniel, ito na lang po sinabi ni Daniel, na hindi niya gagawin yon. So dahil nga, ginawa niya, dadalhin siya sa burning fire. Blazing furnace. So, nang time na yung dalhin sa apoy! Dinala sila sa apoy. Pagkadala sa apoy, nagulat ngayon yung hari. Sabi niya, bakit? Bakit parang 4 sila doon? 3 lang. Yung dinala ko sa furnace na yon. 3 lang. And so, in his amazement, sabi sa Biblia, in his amazement, sabi ng king, napatayo siya at pinatawag niya, Abednego, Meshach, Shadrach! Lumabas nga kayo dyan! And then, amazingly, paglabas nila,
Ikaw, ilagay ka sa burning furnace. Ano mangyayari sa'yo? Lusaw-lusaw ka na, baka wala ka ng muka. Pero sila, good-looking and fresh. Paglabas nila, happy ng king, wow, amazing, ibang klase kayo. Ipopromote ko kayo. Ibang klase ang Diyos mo. Yun nga po ang nangyari, na-promote sila. Sabi dito sa verse, the king promoted them. And lastly, yung chapter 6, na sikat, in verse 13, no? Yung lion. Sabi na, paano ba talaga? Isang pagkakataon na lang na talagang mapakulong na itong mga to. So ang ginawa nila, nagbigay ulit ng decree. Yung mga asungot na mga ibang mga gabay doon, nagbigay ng decree na okay, ang hindi naman, ang magsasamba daw sa ibang Diyos for 30 days ay ipapatapon. Pag makitaan ka na sumasamba ka sa ibang Diyos, hindi kay king, ipapatapon ka sa leon. Sa leon. And so Daniel, alam niyo po ginawa ni Daniel dito? Sandali lang po, basahin ko po, napakaganda po. Sabi po ni Daniel dito, ang ginawa po ni Daniel, come on. Sabi po dito, now, when Daniel learned that the decree had been published, he went home to his upstairs room where the windows opened toward Jerusalem. 3 times a day he got down on his knees and prayed, giving thanks to his God just as he had done before. Nadoble pa. Nung sinabi na wala dapat, nasasamba. Pag itong time na to, na 30 days, hindi ka pwede sumamba kahit kanino. But Daniel, anong ginawa niya? Parang nang-asar pa siya, no? Nang-asar siya na parang, ako, magpe-pray pa 3 times. Magbabow down ako 3 times. Kung kayo ginagawa niyo lahat ng pinag-uutos ng hari, ako, I will not do that. Because mas malaki ang Panginoon ko. I know my God. He cared about God's standards, not his own comfort. He cared about God's standard. Hindi yung comfort niya sa lugar na yon. Kahit anong mangyari, I will not do that. Ang resulta, all Daniel's prayer came to pass. Nakita siya, walang nagawa yung hari dahil decree niya yon. Kahit ayaw niya, sabi sa Bible, parang kahit hesitant siya, kahit hindi siya makatulog ng time na yun. Pero dahil nasa kasulatan na ang mag-bow down ay ilalagay sa leon. Nung time na yon, sinabi niya, Daniel, hindi mo na naman sinunod. Nag-bow down kasi, di ba sabi ko, huwag ka munang sasamba sa ibang Diyos. Pero pagsabi ng haring yon, she was really, sabi sa Bible, she was really distressed. At hindi siya nakatulog. And pinadala sa leon. Andun na, dinala na sa leon si Daniel. At itong si hari, nauna pa. Madaling araw, nagtatakbo siya doon sa lion's den. At talagang siya mismo naghanap kay Daniel. Daniel, para siyang, hindi niya alam kung anong mararamdaman niya. Daniel! And si Daniel, overjoyed ang pagka-describe dito sa hari. The king was overjoyed nang marinig niya yung hari ay si Daniel na, yes, my king! Para sinasabi niya, I'm alive! Di paglabas niya, oh no! Parang, halika nga dito na, para siguro, sa pag-amaze, marami ang pogi mo pa rin, Daniel. Parang gano'n yung ibig sabihin. He was really overjoyed na nakita niya, wow, buhay ka pa din! Buhay ka pa din! And why? Because of his God. He remained connected sa Panginoon. And because Daniel is confident, may assurance niya na kahit anong pangyayari sa buhay niya, hey, tutulungan ako ng Panginoon kahit leon pa yan. Kahit sinasabi mo lalapain ako niya na alam ko hindi ako lalapain. Basta ako, I will pray to God, Lord, bahala ka na. Actually, bago po pala siya dalhin sa lion's den, sabing gano'n ni King, may the Lord help you. Yun nga ang nangyari. The Lord help Daniel. Dahil pag nanatili ka sa Lord, tiyak walang sablay ang buhay mo. Tama ba? May assurance ka kahit na anong mangyari, hindi ka papabayaan ng Lord. Let's choose to live differently.
huwag kang hihiwalay dahil tiyak wala kang sablay. Ang pangyayaring promotion kay Daniel, sabi po ulit dito sa last part, the king promoted Daniel sa lahat ng ginawa niya. Why? Because he remained with God. He remained faithful in the Lord. Sa totoo sa akin po, gaya nung kinanta po natin kanina, every day, it's you I live for. Every day, that's promotion. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. Every step that you take, every second, every minute of your life, dapat dedicated siya sa Lord. Dapat you live for Jesus. Your life is your life is a living testimony to everyone because that's promotion. When you're doing your life, pag ikaw, ang buhay mo ay binibigay mo, it's all about living for Jesus. I tell you, God will promote you. And that happened to Daniel. Marami nang nakarinig ng storya ng buhay ko. Tama ba? Marami na nakarinig na nung bata pa ako, nalaman ko na ako ay isang ampon. Mahirap, hindi madali, na ikaw ay bata, malaman mo na ikaw ay isang ampon. But I could have chosen the other way. Nung nalaman ko yan, pwede sana akong lumayo, magalit, magkaroon ng puot sa puso. Ganun daw, yung mga napapanood natin sa pelikula, nung pag nalaman niya, ikaw ay isang ampon. Ah! Sinong mga magulang ko? Grabe, nilihim niyo lahat sa akin ng ilang taon. Grabe kayo! Gusto ko makilala ang mga magulang ko! Grabe! Yahoo! Grabe! May mga ganon. Pero sa totoo lang po, sa puso ko, parang gusto kong sabihin yun. Parang, pwede, ilang taon yung nilihim, pero bata pa kasi ako nalaman ko Nalaman ko na, kasi may plano talaga ang Panginoon sa akin. Amen? I could have chosen I could have chosen that way, but I did not. Because I was guided, I stayed connected with the Lord. I was guided by my pastor, by my leaders, by my aunt, nung bata pa ako. Hindi po nagkasablay-sablay ang buhay ko. Dahil hindi po ako lumayo, nanatili po akong konektado sa Kanya, di ako humiwalay. Who knows kung lumayo ako, baka kung ano nang nangyari sa buhay ko. Who knows kung lumayo ako, baka nagkasira-sira, nagkasablay-sablay na ang buhay ko. Who knows kung lumayo ako, hindi ako nakapangasawa ng mala Dieter Ocampo. Woo! Baka pangasawa ko mala Richard Gomez. Sayang! Ay, joke lang. But I have proven it. When I decided na di ako hihiwalay, hindi hinayaan ng Panginoon sumablay ang buhay ko. I tell you, ang taong di humihiwalay, hindi magiging sablay ang buhay mo. Na kahit anong alok ng paligid, hindi ka ihiwalay. Let's choose to live differently. Let's choose to live differently. Huwag tayong hihiwalay sa mga tinuturo sa atin, sa mga pagpapaalala sa atin. Parang everyday na sawang-sawa, opo, alam ko na po yan. Pero sa totoo lang, hindi mo pa rin alam. Pagpatuloy na pinapaalala sa'yo, paulit-ulit, baka nga kasi paulit-ulit ka din. So please, let's live differently. Let's live sa standard ng Lord para hindi tayo magkasablay-sablay. Amen ba? Palakpakan po natin ng Lord. Number 3, ang di humihiwalay. I like this. Masaya ang buhay. Tama ba? Pag hindi ka humihiwalay, tiyak, masaya ang buhay mo. Sabi sa Psalm 37 verse 4, delight yourself in the Lord and He will give you the desires of your heart. When it comes to loving God, to the max lagi, hindi yung medyo-medyo lang, hindi yung patsi-patsi lang, hindi yung slight lang. But sabi sa Mark 12:30, love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your mind, and with all your strength. Kasi sa totoo lang, no, ang nagpapasaya talaga sa buhay natin, ang totoo, ang Lord.
Yung pagmamahal mo sa Panginoon, pagmamahal mo sa Lord na nakakahawa sa iba pa. Masarap mabuhay na nagmamahal sa Lord. Mas masarap ang buhay na kahit may problema ka, masaya ka pa rin. Mahirap na may problema ka, wala ka pang Diyos. Ano pang pipiliin mo? Di may Diyos, pero masaya pa rin ang buhay. Tama ba? Marami nakakaranas sa atin dito. Alam ko, no? Please do understand that problems do come. Dumarating po talaga yan eh. Wala pong makakapigil ata sa mga problema. Talagang lahat yan, dumadating yan. Pero sa totoo lang, you can discipline your mind. Na hey, I can always hope in the Lord. Na sa lahat ng problemang ito, meron laging pag-asa. Meron akong kasama na hindi ako iiwan, hindi ako papabayaan. And ang buhay natin, kahit may problema, palagi pa rin pong may solusyon yan. Kasi tayo, gano'n na po tayo eh. Di ba pag may problema, dapat solusyon ang hinahanap. Tama po, hindi konsumisyon. Hindi nakukonsumisyon ka, ay, problema! Ano ba yan? Konsumisyon na naman? Konsumisyon ka talaga sa akin! Hindi ganun eh. Humahanap tayo agad ng solusyon. Last year, meron po kaming naging matinding problema. Tama po? Naiyak agad? Ano ba yan? Last year, wala na. Yakin lang po talaga. Pero last year, nagkaroon po kami ng matinding problema dumating sa buhay namin. Ano ba? April 2, 2004. Actually, ano ba? Yan ang ayoko eh. Ano na po? Pampalakas! Hindi po. Alam na po na lahat na si Tori po, nung pinanganak ko, ay na-diagnose po siya ng congenital heart disease. Her case was, merong malaking butas sa puso niya. Yung puso niya ganyan. Ito, parang ganito kalaki na yung butas. Ganun po yung pagkakadescribe sa amin. The moment na narinig namin ang balita niya, sobra pong nalungkot kami. Sobra pong nasaktan para sa aming anak. It was really the best time of our lives. Kasi pinanganak niyo yung anak niyo, tama po ba? Best time yung, at the same time, worst. Kasi minalabas nga, pero may butas nga yung bata. Sobrang nasaktan kami para sa aming anak. Because she was too small and yet wala siyang choice but to go through that. Andun eh, may butas na po siya. Ako, personally, I was asking myself, siguro kasalanan ko kasi sa pregnancy ko, parang gano'n, kasalanan ko during pregnancy. Kaya gano'n nangyari sa kanya. Because we were serving God for the longest time. Oras, lakas, pera. We are totally committed to Him. Mahal na mahal ko po ang Panginoon. May mga pagkakataon pa na, alam yung pag-Buddhist ka, yung excited ng mga bata, magla-life group ka, tindang, nakakalimutan nila, Buddhist ako, bug. Ano yung bug? Ay, Buddhist ako. Ano ba? Parang ganon. We were totally committed to God. I could have said to God, Lord, grabe ka naman. Yung service ko sa'yo, Lord. Parang, I could have said, to God, service ko sa'yo, Lord. Pero bakit ganito pa rin nangyari sa anak ko? I could have walked away dahil sa sakit. I could have walked away. But thank God, I did not. I did not walk away. I did not walk away. Because He is always good. The Lord is always good. Mas mahal ko ang Panginoon kaysa sa anong pangyayari sa buhay ko. He is always good in my life. Magmula bata ko, alam ko may plano ang Panginoon sa akin. Kahit gano'n nangyari alam ko may plano ang Panginoon sa akin. I could have walked away dahil po sa sakit. Pero salamat. Salamat po sa prayers ng lahat. Salamat po sa pagmamahal dahil inseparable tayo. Dahil inseparable din ako sa God ko, kami pong mag-asawa. We stayed and nagpatuloy sa buhay namin. Kasi sa totoo lang po, no? Totoo po yun.
Pag may mga ganyang atake at paghihila sa'yo, habang lumalakas ang hila, habang lumalakas ang atake sa'yo, lalo kang kumapit sa dapat mong kapitan. Tama ba? Lalo kang kumapit sa Lord. Stay! Mag-stay ka lang sa Kanya. Mas mahalin mo siya. Kasi mas masaya pa rin ang buhay. True enough, hindi hinayaan ng Lord matapos ang 2014. Woohoo! Hindi niya hinayaan. Nung time na yon, nasa ospital po kami. Grabe yun. Kasi meron po kasing area doon na pinapatawag po yung... Ano ba tawag doon? Hindi. Yung parang doon lahat, yung sinasabi, yung ganito po ang case ng anak nyo, yung ganyan, successful po ang operasyon, yung pinagstayan po natin doon. Hindi kami pinatawag doon. Sa iba kami pinadala. Doon kami, yung iba tinatawag, okay, Mr. and Mrs., blah, 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 please proceed to this. Ganyan. Kami, para kami dinala sa dungeon. Kami sa iba. Yung mga iba nandoon. Tapos kami parang, tatlo kami noon eh. Ako, si Daph, si Babe. Nagtitingin na kami. Ang lamig pa. Lalo kami, what's happening? Pero, baka may, no. Okay ang lahat. Okay ang lahat. Naglalakad kami, papunta doon sa may room. Nilala kami sa ibang room. Bakit kami nilala sa ibang room? Tapos lumabas yung mga doktor, 2 doktor, na parang lumong-lumo. Lalo kami nagkatinginan. What's happening? What's happening? Pero naghawakan lang kami ng kamay. And then umupo kami. Alam niyo, hello? Hello? Alam niyo yung mga yung doktor, na pagdating doon, yung lumong-lumo sila. Hello? Nangyari? Ha? Okay lang. Okay. Iyon, yung time na yung pagdating ng doktor, yung itsura nila para silang, wala. Tapos sabi namin, anong nangyayari dito? Bakit nandito kami sa room na to, hindi doon sa room na yon? And then the doctor said, ganyan boses po nila, the surgery went well. Talaga lang parang, hi, thank you Lord. Tapos parang kami, sabi ni Babe, nagbiro si Babe, pero bakit po kayo malungkot? Sabi ni Babe, ba't po kayo malungkot? Tapos natauhan sila, natauhan yung mga doktor, I'm sorry, we were just exhausted. I'm sorry, but the operation went well. The Lord is good. Pwede ba nating palakpakan ng Panginoon? Sa totoo lang po, kasi pwede namang after ng operation, wala. We prayed for miracle. We prayed for that. At ito yung naging way ng Panginoon na sa operation, pinagaling niya ang aming anak na si Arabella Torre. Kasama po ang bawat isa sa inyo because we are inseparable. We are one church. Tama po ba? Napakabuti po ng Panginoon sa buhay namin. Napakasarap at napakasarap feeling pag di ka humiwalay. When everything goes wrong, always remember, Jesus is in control. Tama po, He's always in control. This is faith is tested. Ayan, mag-glorify ang Panginoon na kahit ano yan, basta we will pray for that. We will just continue. And the glory of God will be revealed. Amen po ba? He is so good. Marami pa pong storya ng buhay dito, mas matitindi pong storya ng buhay na magpapatunay na kahit may problemang ganyan, si Sheng, si Ate Cathy, at iba pang mga kabataan ngayon, no, na ang buhay ay parang wala nang kapag-asa sa buhay, pero nung pinili lang mag-stay sa Panginoon, mas naging masaya ang buhay. Tama po? Pwede ba nating palakpakan ng Panginoon? Masaya pa rin po ang buhay. People who will remain with God, I tell you, you will truly enjoy your life. And last point po, ang di humihiwalay, nagtatagumpay. Amen? Ang di humihiwalay, nagtatagumpay. Sino po dito ang mga first time naming mga bisita? Meron po ba? Welcome po kayo dito. Palakpakan naman natin sila. Kayo pong 4. Meron pa po ba? Meron pa po ba? Thank you po for coming. Meron po ba nag-invite sa inyo? Wala. Si Shane.
Si Mercy. Ikaw. Welcome po kayo dito. Mabuti po ang Panginoon. At mahal po kayo ng tao na kasama nyo, kaya po kayo narito. At mas mahal po kayo ng Panginoon. Higit sa lahat. Ang buhay po, number 4, point po, no, ang di humihiwalay, nagtatagumpay. Para po sa mga first time, wala na po bang iba? Pwede ko po bang makita ang mga kamay? Pwede po natin palakpakan sila. At pwede ko po ba kayong maanyayahan? Tumayo lang po. Para lang po ma-recognize po kayo at mapalakpakan po talaga ng todo. Mahal po namin kayo. At mahal po kayo ng Diyos. First time. Ay, kambal ka nga pala ni Jonas. Si ano pa? Woo! Praise God! Tayo ka lalak. Sabi ko, naluloko mo ko. Sabi ko, babaka. Na mabuti po ang Lord. At hindi po, tayo ka na! Mga mahal po namin first time, hindi po aksidente na narito po kayo sa oras na ito. Talagang inadya po ng Panginoon na kayo po ay nandito. 2,000 years ago, tayo po talaga ay makasalanan. Hanggang ngayon, no? Kasi sabi sa salita niya, for all have sinned and fall short of the glory of God. Para ikaw magtagumpay sa buhay, para mas maging masaya ang buhay mo kahit may problema ka, para mas may gumabay sa'yo ng totoo sa buhay mo, isa lang po ang kailangan natin gawin. Kumonekta po tayo sa source ng lahat ng ito. 2,000 years ago, the Lord Jesus Christ died for you and for me. Para tanggalin ang lahat ng pain, lahat ng pangyayari sa buhay natin na hindi maganda. Akuin ang lahat ng kasalanan na nagawa ng bawat isa. The Lord is so good. And you will experience that life na talagang buhay na buhay pag binigay mo ang buhay mo sa Panginoon. Live for the Lord. Live for Jesus. There's no other way but His way. Sabi sa salita niya, Jesus is the only way, the truth, and the life. Ang enemy, he would come to steal, kill, and destroy yung buhay natin. But God, the Lord Jesus Christ, who died for you and for me, He wants to give you life and enjoy it. Ang kailangan mo lang gawin ay papasukin siya sa buhay mo, panalangin na humingi ka ng tawad sa lahat ng pagkakasala na nagawa mo sa buhay. Kailangan mo lang hakbangan ang prayer na to. Kailangan mo lang manalangin sa Kanya. And I tell you, your life will never be the same. Para po sa aming first-timer, no? Para ang buhay natin ay maging matagumpay. Para po sa inyo ito, kung tatanggapin niyo po ang Panginoon sa buhay niyo, hinihiling ko lang po na itaas niyo po ang kamay niyo pagbilang ko po ng 3. 1, 2, 3. Thank you, Lord. Pwede po ba natin palakpakan ng Panginoon? Isang challenge pa po. Pwede po ba sa lahat ng nagtaas ng kamay, pwede po ba kayong pumunta sa unahan? Sige na po. Sige na po. Welcome po dito sa All for Christ Church. Sige po, pwede po kayong pumunta sa unahan. Umarap po muna kayo po sa akin. Meron lang po akong sasabihin sa inyo pa po. Palakpakan po natin ulit sila. Mabuti po ang Panginoon. Jesus loves you. God loves you. At ang buhay na gagawin niyo po, ang desisyon po na gagawin niyo, ayun po yung the best na desisyon na pwede niyong gawin sa buhay. Gagayahin niyo lang po yung panalangin ko na parang kayo po ang nananalangin. Pwede pong pray niyo po ng mas malakas na narinig niyo po yung boses niyo habang pinagpipray po natin ito. Panginoong Jesus, salamat po sa araw na ito. Salamat po dahil binigay niyo po ang buhay niyo para sa akin. Sa oras pong ito, humihingi po ako ng tawad
sa lahat ng kasalanan aking nagawa. Tulungan niyo po ako, Panginoon. Sa oras pong ito, pinapapasok po kita sa aking buhay bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Maghari po kayo sa aking buhay ngayon at magpakailanman. Baguhin niyo po ako. In Jesus' name, Amen. Amen. Palakpakan po natin ang Lord. Congratulations po. The Lord is good. Jesus loves you po. Mabuti po ang Lord. And tandaan niyo po ang araw na to. Today is October 8. Ang tawag po dito na spiritual birthday. Kung meron po kayong birthday, mas masarap pong i-celebrate yung buhay na binago. Yung buhay na talaga spiritual na galing sa Panginoon. So, pwede po kayong umarap at kasama po nila, papalakpakan po nila kayo dahil kayo po, kasama po namin. Amen. Thank you, Lord. Mas masaya po. Pwede po ba natin kamaya mga leaders po? Mga bagong kapatid natin sa Panginoon. Thank you so much. Thank you so much. Pwede na po kayong bumalik pagkatapos yung pong kamayan. Sige po, thank you po. Pwede na po kayo makaupo. And last point po, ang di humihiwalay, nagtatagumpay. Sa favorite ko pong verse sa Bible. Sabi po doon sa Romans 8:31 is, if God is for us, who can be against us? If God is with you, how can you lose? The Christian life is a fight. It is filled with obstacles we must overcome. But the good news is that everyone born of God, you are an overcomer. Kaya mong pagtagumpayan ang lahat ng yan. Every child of God is victorious. Every child of God is overcomer. Paniwalaan mo yan because God is with you. Sa totoo lang po, ang presensya ng Panginoon ang siyang sandata natin sa pagharap natin sa buhay. Pag ang presensya ng Panginoon ay nasa iyo, I tell you, tiyak, ang buhay mo ay matagumpay. Tama ba? Tama ba? Just like David, God had chosen David, son of Jesse, to become king of Israel. Mula sa isang pastol, naging hari. Imagine niyo po, the shepherd boy turned king. Is he qualified? Kung sa atin lang, parang hindi pwede. Parang tupa lang inaalagaan niya, how can he rule a kingdom? Ang sekreto, si David na natili sa Panginoon. He remained with God. Yes, David and many others, they made mistakes. Pero nag-succeed pa rin sila because they remained with God. All of us, sa buhay natin, walang permanente. Lahat nagbabago. Whether we'll like it or not, things and situations will change. Kung paano natin ito haharapin o pinaghahandaan will determine kung ano ang magiging outcome o epekto nito sa atin. Yes, we are champions. We are finishers because champions are finishers. Ang buhay na hindi humihiwalay sa Diyos ay buhay na matagumpay. May mga bagay na kaakala mo okay na, the best na, pero sa totoo lang, meron pa palang mas hihigit pa dyan. Pag binigyan ka ng Panginoon, because God sees your heart. God sees everything in you. May mga bagay na hindi mo man inaasahan, pero akalain mo, nagbabago. Kaya nga merong nabuo na si Pastor Carlo na akalain mo, nagbago ka. Akalain mo nagbago ang buhay mo because God is in the business of promotion. He is in the business of promotion. God is a God of promotion because He sees you, He sees every one of us. Amen ba? Amen ba? So ang bawat isa sa akin, pwede mo bang sabihin sa katabi mo, hey, it's your turn. Let's get ready to move up
to move up to the next level. Ayan na ang promotion mo. Yan na, naghihintay na sa'yo. Yan na, everything will stop. But God's work will never stop. Hindi matitigil ang gagawin ng Panginoon para sa'yo. So today is the day of your promotion. God is the source of promotion. Kung gusto mong ma-promote sa anumang area ng buhay mo, huwag kang papayag na malayo ka sa Lord. It is God's plan na i-promote tayo. Because ang sabi niya sa kanyang salita, He wants you to be the head, never the tail. He wants you to be at the top, not at the bottom. Because He wants you na talagang magtagumpay ka sa buhay mo. Amen? It is God's will na ang kanyang mga anak ay magtagumpay. Kaya kung ikaw ay hindi hihiwalay, tiyak, tiyak may gumagabay. Ikaw, pag hindi ka humiwalay, walang sablay ang buhay mo. Ikaw na hindi hihiwalay, masaya ang buhay. At ikaw na hindi hihiwalay, matagumpay ang buhay. Amen? Amen. Amen. Hindi po imposible ang lahat ng ito. Ikaw, kumapit ka lang ng patuloy sa Panginoon. Remain with the Lord. And I tell you, bahala ang Lord sa buhay mo. Pwede ba natin ulit palakpakan ng Panginoon? Pwede ba tayong tumayo? And let's pray. Lord, salamat po sa buhay na ito. Salamat dahil meron po kaming Diyos na lagi po namin kasama. Meron po kaming assurance na hindi niyo po kami iiwan. And Lord, today, thank you dahil nakikita niyo po ang bawat isa sa amin. At alam po namin na meron pa kayong masigit na gagawin sa bawat hakbang na gagawin po namin kasama po kayo. Lord, we give you glory. We give you honor. We will live for you. We will give our all for you. Dahil ito po ang rason para mabuhay, ang ibigay ang buhay namin para sa iyo. Salamat po, Panginoon, sa araw na to. We give you praise. We give you honor. In Jesus' name. Amen. Amen. Hallelujah. Can we give Jesus praise?